Ayan, good day po sa ating lahat mga kapatid. For today's video, sasagutin ko po yung tanong kasi mostly nasagot ko naman ito nung local turkey pa po yung aking inaalagaan. Ayan. So pagdating po yan sa local or native, pag-uusapan po natin yan sa ibang topic. Pero kung mayroon na po kayong idea kung ano po yung tinatawag na local turkey, yun po yung mga maliliit na pabo. Dito sa Visayas, mostly niyan, kilala po yan sa tawag na Bisaya. So mostly kasi pag mga maliliit na klase po ng hayop, Bisaya yung mostly na term niyan, at ayun nga, yung ibig sabihin is native. So yung ibang term naman is local. Ayan. Yung local po is, alam ko na po yung kung gaano o ilang buwan bago mangitlog yung mga local turkey. So ngayon, may broad-breasted na kasi akong na-acquire. January 5 po ito napisa. So ngayon, ibabahagi ko po sa inyo kung ilang buwan po ito bago nangitlog. Yung broad-breasted, hindi ko pa masyadong kilatis o alam yung karakteristik talaga ng pabo niyan kasi bago pa lang ako nakapag-acquire ng mga pabo na yan, liban po doon sa mga native kasi ayan, gamay na po natin yan kasi yan po yung pinakaunang lahi ng pabo na aking inaalagaan dito sa aking pabuhan. So ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go. Base po sa aking experience mga kapatid, itong ibabahagi ko po sa inyo is base lamang po sa aking experience. Pagdating po doon sa mga local turkey, yung mga maliliit na klase ng pabo mga kapatid, ang pinakamaagang pangingitlog niyan base po sa aking experience is 6.5 pataas. Ayan, 6.5 pataas, basta hindi lang po dumaan sa pagkabansot, pagkakasakit. Ayan, posible na po yung mangitlog yung mga local turkey po natin. Ayan. Pagdating naman po dito sa hybrid turkey, itong mga pabo ko po ngayon, kasi nga last December 2023, pinull out ko po lahat yung aking mga local turkey o yung Bisaya ng mga pabo. Ayan, kasi nandito tayo sa Visayas, mostly yung term namin na ginagamit dito yung mga maliliit na klase ng pabo po is Bisaya. In other term, native. So sa term na yan, mali po sana yan, kaya lang may iba-iba kasi tayong dialect, kaya naging mali ang term na yan dahil po wala po talagang pabo, wala pong origin na pabo talaga dito sa Pilipinas. Ayun nga, dahil yung history ng pabo mula po sa ibang bansa, dinala po dito sa ating bansa. Ayun nga, kung atin pong iisipin, wala po talagang local turkey o native o Bisaya na pabo kung yun po yung ating pagbabasihan. Kaya lang, may iba-iba kasi tayong term, lalo na dito sa Visayas. Pag sinabing Bisaya, napapaloob na po dyan yung mga maliliit na klase po, mapahayop man yan o mapatao. So gano'n naman, yun po kasi yung kinagisna na i-term ng ating mga kababayan. So kung ngayon lamang ninyo narinig o doon po sa mga nagko-correction po sa akin, sinasabi nila is dapat po hindi po tatawagin na native o Bisaya o local turkey yung mga pabo na maliliit kasi nga dapat daw i-term is heritage. So ayun na lang, tandaan nyo na lamang po na ang origin po ng pabo is hindi po nagsimula yan dito sa Pilipinas. Kumbaga wala pong pabo dito sa Philippines, kumbaga galing po sa ibang bansa, dinala po dito sa atin. So pag nakarinig po kayo ng local turkey, native turkey, Bisaya nga pabo, isa lang po yung ibig sabihin yan, yun po yung mga maliliit na klase ng pabo. Ang babae niyan is 3 kilos, tapos ang lalaki niyan, pinakamataas na po niyan is 7 kilos. Kung may 8, ayan, matanda na po yan, nasa mga 2 taon na po yung pabo na yan. Mostly talaga 6, 7, yun po yung native. So ayun, tandaan nyo po mga kapatid, kung bago pa lamang po kayo sa pagpapabo is pag tinawag po ng mga kababayan natin na native, local o Bisaya nga pabo, yun, kahit hindi nyo na lamang po i-correction kasi yun po yung mostly na ginagamit na term o terminolohiya ng ating mga kababayan talaga pag maliliit na klase ng pabo. Ayan. So yung pangingitlog niyan is 6.5 pinakamaaga. Yung iba 7, 8, so on. Pero pinakabata talaga
o pinakamaagang pangingitlog niyan is 6.5. Maging dito sa hybrid turkey naman, ganun din. 6.5 pataas rin. So, yung native o local turkey, Bisaya, tapos itong hybrid, same lang sila mga kapatid. Nasa 6.5 pinakamaaga na po. Itong bagong isi-share at ibabahagi ko naman sa inyo is pagdating po sa broad-breasted turkey. Ayan. So, yung broad-breasted turkey naman mga kapatid, hindi ko po matiyak kung tama ba ito or nagkataon lang sa aking mga alagang pabo dahil ngayon lamang po ako nagsisimula sa pag-aalaga ng mga pabong ito. Ayun po. So, bali po sa experience ko po mga kapatid is ang pabong ito, yung black ko po na broad-breasted, andan dyan po sa loob, nag-itlog po siya ng 8 months. Ayan, so bilang na bilang ko po yung tawag dito, buwan kung ilang buwan po sila mangitlog kasi nga, ayun, base po sa observation, napisa po ang mga sisyo na broad-breasted ito is January 5. Ayan, nung nakaraang buwan po, ayan, nangitlog na po yung black bronze nito na babae. Tapos sa buwang ito naman ngayon ay nangitlog naman uli yung nangitlog na naman yung white Nicholas. Ayan, yung isang babae po noon na mayroon po siyang yung kanyang dibdib ay mayroon pong itim dito kagaya ng sa lalaki. So ongoing po yung pangingitlog niya dyan sa loob. Kung binilang ko, 9 months po siya bago mangitlog. Yung isa ay 8 buwan bago siya nangitlog. So hindi ko po masabi na ganyan po ba talaga yung kanilang edad bago mangitlog. Ngunit binabahagi ko po ito sa inyo dahil ganyan po yung nangyari sa aking mga broad-breasted. Yung black, 8 buwan, tapos yung white ay 9 na buwan. Ito po mga kapatid, yung white Nicholas ko po, nag-itlog po siya ng 9 months. Tapos yung black, 8 buwan. Pagdating naman po sa Bourbon Red mga kapatid, same lang po sila sa hybrid at saka sa local. Ayan. 6.5, 7 months, ayun. So, ibinahagi ko po sa inyo ito dahil kung sakali man mayroon po magtanong sa inyo mga kapatid, magkaroon na po kayo ng idea na yung mga pabo ay hindi po sila pari-pariha ng buwan sa pangingitlog mula nung mapisa. Ayan. Ayun, yun po yung aking naranasan. Pag local at saka hybrid 6.5. Tapos yung black bronze ko po na broad-breasted 8 months. Tapos yung white Nicholas ko po yung isa 9 months. Siguro susunod na yung dalawa. So sana po nagabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo mga kapatid. Posible pong mali siguro yung sa broad-breasted. Siguro depende rin sa pag-aalaga. Yun po yung masasabi ko po. Ibinahagi ko lamang ito dahil yan po yung nangyari sa aking mga broad-breasted. Pero pagdating po sa local turkey mga kapatid, 6.5. Maaari na po yung mangitlog basta't hindi lang po nabansot sa kanilang kabataan hanggang sa tumanda. So yan po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo sa mga patuloy na nanonood, nakasubaybay sa aking munting channel. Hanggang dito na lang. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubuga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.